ang impeachment ay dapat sa katulad ni Pangulong Marcos na isinusuka na. Suklam na tayo kay Pangulong Marcos dahil sa korupsyon. Ngunit hindi natin pwedeng tanggalin. Ngunit kapag nag-file ka naman ng impeachment, hindi tatanggapin, gagamitin nila yung control nila sa House para patayin yung impeachment. Hindi si Pangulong Marcos, yung impeachment complaint. Kaya yun po ang irony rito. Yung gusto ng mga taong bayan na lumayas na sa Malacanang, hindi natin mapalayas dahil kontrolado niya yung House. Yung malakas ang tiwala ng taong bayan, yun ang gusto nilang tanggalin. Attorney Ferdy, ngayon pong araw na ito ay magdidesisyon ng Senate Impeachment Court. Pero para sa iyo, ano ba ang sinasabi ng batas? Dapat ba o hindi basta-basta na ilabas itong mga records na ito, Attorney? Umpisahan po natin ang diskusyon doon sa terminong due process of law. Kasi marami po sa ating mga kababayan may misconception. Kasi nga, ang sabi doon sa phrase, due process, kakala nila proseso na kapag may sabpina, kapag inilagay doon sa sabpina kung anong ipoproduce, at impeachment court yan, sinasabi nga ni Representative Chel Jokno, nothing should handcuff the impeachment court, which is wrong, i-discuss natin mamaya kung may time, ay pwede na. Ano po yung due process? Ang due process po ay may dalawang muka o aspeto. Parang si Terry doon, diba? Dalawang muka, kaliwa kanan, Yan po ay may procedural at substantive due process. Yung substantive due process po at yung procedural ay magkaiba. Ang procedural, yung proseso pagkatama, may sabpina, may humingi na sabpina, may motion, ginrant ng court, tama yung proseso. Yung substantive due process po naman, iba po yun, mas malawak na konsepto yun. Ang sinasabi po sa substantive due process ay dapat yung ginawa ng isang governmental body or tribunal, katulad ng impeachment court, ay may rational connection doon sa resulta. Ibig sabihin, hindi pwedeng yung whimsical, arbitrary o capricious, yung gusto lang namin, na katulad nito na gusto ng prosecution from 2007 hanggang 2016, that's a period of 19 years, kakalkalin nila yung mga dokumento. That would be capricious. Ngayon, ano po yung sinasabi nilang batayan? Yung fitness daw. Sinabi na nga po ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay impeachable officer, ang relevant lamang na period ay from the time that you became an impeachable officer. Ngayon, very quickly na lang po, huwag nilang gayahin yung corona trial sapagkat yung corona trial po ay deeply flawed. Ang dami pong depekto noon. Nagkasuhulan pa nga doon . So, kung yun ang gagamitin nila, gumagamit sila ng ehemplo na napakasama. Yung pagsama sa mga ebidensya na una, hindi impeachable official yung isa, yung asawa, tapos yung panahon, pati yung record ng nakalipas na mga panahon na hindi pa siya impeachable officer, pati yun questionable din, Attorney. Ay, opo. Yun nga po yung sinasabi natin na ang hirap lang isalin sa Tagalog yung whimsical o arbitrary. Ibig sabihin, parang walang batayan, parang feel lang nila. Parang gano'n, na isama natin yung asawa para maharas. Isama natin, malayo pa. Yung vice mayor pa siya. Anong kinalaman po noon? Ngayon yung sinasabi ni Representative Jokno na nothing can handcuff the impeachment tribunal. Mali po yun. Sapagkat katulad po ng three great departments of government, ang lehislatura, ang ehekutibo, at ang hudikatura, lahat po yan ay creatures of the Constitution. Ibig sabihin, ang naglikha po ng impeachment court at ang nagbigay ng power sa impeachment court ay ang konstitusyon. Ang konstitusyon po ay may dalawa ring bahagi. Yung isa, yung grant of powers na sinasabing natin, mainly nasa 678, Article 678, at yung Article 11 na nag-create ng impeachment court. Lahat po ng mga bodies na yan, pati yung impeachment tribunal, ay saklaw noong Bill of Rights, which is the second aspect of constitutional law. Ang tawag po dyan ay constitutional limitation. Kung nagbigay po ng power yung Article 678 at Article 11, ang Bill of Rights po, yung Article 3, yun po ang limitasyon sa power ng three great departments at ng impeachment tribunal. At anong nakalagay po unang-una sa ating Bill of Rights?
no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Opo, dahil alam natin na sui generis itong impeachment court, ang mga judge dito o mga justice dito ay mga senador, hindi lahat nga abogado. Paano, attorney, kung magbobotohan sila ngayon tapos papayag sila? Saan pwedeng magpasaklolo ang depensa kung tingin talaga nila na mali yung naging desisyon ng impeachment court? Siyempre po, doon po sa ating kataas-taasang hukuman. Sapagkat binigyan po ng bagong konstitusyon ang ating kataas-taasang hukuman ng expanded judicial power. Ano pong ibig sabihin nito? It is the power to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any agency, body, or tribunal of government. And that includes the impeachment court. Mali po yung sinasabi ni Representative Jokno na unfettered o walang limitasyon ang poder ng impeachment court. Hindi po pwede, limitless power is an abomination under a democratic and republican system of government. Kaya po may konstitusyon para may limitasyon ng poder. Para na tayong medieval times na yung ang utos ng hari ay hindi nababali or dictatorship na tayo kung walang limitasyon. Doon po, at yan po ay nangyari na noong panahon ng Corona impeachment noong 2011 kung saan humingi na sa klolo si Chief Justice Corona sa Korte Suprema rin. Kaya lang, sawing palad lamang si Chief Justice Corona bago po nagkadesisyon kung tama o hindi ang pagbukas ng kanyang bank records, ay nagkaroon na po ng verdict dun sa impeachment court at naging moot and academic na po yung desisyon. Ngunit, kinilala rin po ron sa kaso yun, bagamat hindi nagdesisyon kasi nga overtaken by events na may kapangyarihan ang Korte Suprema na magdesisyon sa ganitong mga questions. Kahit na sinasabi ng konstitusyon na talagang ang impeachment court yung may kapangyarihan na mag-impeach, mas makapangyarihan pa rin itong Supreme Court na magbusisi doon sa mga bawat desisyon ng impeachment court. Ay opo, at huwag tayong makinig kay Senator Tito Soto na palagi sinasabi, pwede daw hindi sundin ng impeachment court ang Korte Suprema. Malaking kabulastugan po yan. Sapagkat unang-una nga po, katulad ng sabi ko, there is no such thing as unlimited power under a constitutional democracy. Number 2, binigyan din po ng karapatan ng Korte Suprema na magdesisyon kung may pang-aabuso. And we must still remember that the impeachment court is still under the Constitution. No one is above the law, no one is above the Constitution, kahit po senador, kahit po impeachment court. Si Partner Jade may karagdagang katanungan, Opo, attorney. attorney, kung sakali man na hindi papaboran yung hiling na isopina, itong bank tax records ng prosecution, maaari bang sabihin ng prosecution na tinatago yung katotohanan? Sabi pa nga nila, hindi confidential ang katotohanan. Hindi po, sapagkat ang katotohanan po, bagamat hindi confidential, alam niyo po, may mga limitasyon nga po. Ito para sabihin ng isang miyembro ng House of Representatives yan would be hypocritical. Bakit? Natabunan lamang po ng news nitong impeachment yung mga oral arguments sa Korte Suprema tungkol, Sir Jay, dun sa insertion sa General Appropriations Act. Pero kung titignan niyo po, sana napanood o pwede pa rin naman pong panoorin ng ating mga kababayan, yung questioning ni Justice Kagiwa sa Solicitor General nung hinihingi po ng Korte Suprema yung records nung bicameral committee kung paano nagkaroon ng insertions. Ayaw pong ibigay kasi meron daw institutional policy ang House of Representatives na yon ay confidential. Bakit yon confidential dito? The truth is not confidential. Pagdating sa insertions, confidential. My point is, lahat po yan ay may limitasyon sapagkat merong tinatawag na mga individual liberties, the right to privacy, the right to be left alone ang sinasabi ng ating konstitusyon. Hindi mo natin po pwedeng yan ay yurakan yung mga karapatan na yan for the sake of gusto nyo lang ma-impeach ang isang tao o gusto nyo lang sirain ang reputasyon. There should be a limit. Lahat po ng hukuman ay may limit. Hindi pwede hukuman ay walang limit. Otherwise, Court of the Star Chamber na yan, kangaroo court na yan. Opo, nililinaw natin yan, attorney, dahil kung napansin mo kanina, narinig mo yung pulso ng bayan, may ilan nagsasabi
na dapat buksan na. Kasi para malaman ang katotohanan, paano mo sila maipaintindi ng simple, attorney, sa mga ordinaryong Pilipino na dapat na ito'y karapatan ng isang inakusahan ang kanyang right to privacy at iba pa. Yan pong mga karapatan na iginawad po sa bawat mamamayan ng ating saligang batas ay sagrado. Sinabi po ng Supreme Court of the United States doon sa Miranda versus Arizona kung saan po nagmula yung Miranda rights. Kapag in-invoke mo yung right to remain silent, hindi pwedeng masamain. No! Nothing negative should be inferred from an invocation of a right. Sapagkat karapatan mo yan eh. Yan ay yours and yours alone. At sinabi ng Korte Suprema ng Amerika, kapag nag-invoke ng right to remain silent, hindi pwedeng interpret ng pulis na, may tinatago. Pagka nag-invoke ng right against self-incrimination, hindi pwedeng sabihin ng korte o ng pulis, ay, may tinatago ka. Because that is an invocation of a right granted by the Constitution. Kung lahat ng karapatan na ibinibigay ng Constitution ay pwedeng i-misinterpret in a negative manner, bakit ka pa binigyan ng karapatan? Di, nugatory lang o walang kwenta yung pagbigay ng mga karapatan sa Bill of Rights. Attorney, maaari ho bang tumanggi yung BIR, yung mga bangko o yung AMLAC doon sa kung sakali mang ilalabas po itong sampina sa kanila kung naniniwala po kasi silang labag ito sa batas o sa umiiral na batas po natin? Natatandaan ko po noong 2011, gano'n na ako katanda, no? na, noong impeachment trial ni CJ Corona, yung PS Bank po pumalag. Notwithstanding an order from the impeachment court na ilabas yung mga bank deposits, pumunta po sila sa Korte Suprema para questionin ito. So, maaari po na sila ay tumanggi. Of course, baka may consequences, they might be cited in contempt of the impeachment court, etc. kung talagang determinado. Pero may mga legal remedies naman po ang bawat individual o bawat entity kung sa tingin po nila ay hindi ayon sa batas yung pag-uutos ng impeachment court. Opo, bago ko lang balik kay partner Admar, kanina ay narinig po napanood po natin yung mismong ulat tungkol nga sa pagtaas nitong trust at approval rating ng Vice Presidente. Ito'y sa gitna ng impeachment trial laban po sa kanya, attorney. Ano po masasabi po ninyo? Alam niyo po, yan nga ang irony. Alam niyo po, yung mechanism of an impeachment ay para tanggalin ang isang tao na lagi lang sinasabi, paulit-ulit, betrayal of public trust. Tignan po natin kung anong purpose ng impeachment. Yan po ay para tanggalin ang isang opisyal na bagamat sinusuka na ng taong bayan, ay siyempre, hindi mo naman pwedeng buhatin palabas ng Malacanang yan o kung mahistrado, palabas ng Korte Suprema at ihagi sa lansangan. Siyempre, kailangan tanggalin mo yan. Yan po ang underlying principle ng impeachment, betrayal of public trust. Dito, lahat ng paninira, ibinigay na nila laban sa pangalawang Pangulo, ngunit patuloy ang pagtaas ng trust rating niya. So, it is ironic because tulad ng paulit-ulit ng sinasabi ng prosekusyon, political. Ang impeachment is mainly political. Ano ba yung ibig sabihin ng political? It comes from the Latin word politicus, meaning of the people, about the people. Ito ang people, ang ayaw na matanggal si VP Sara Duterte. Pagkatapos ikaw naman, tatanggalin mo. Ito para mas applicable, ang impeachment ay dapat sa katulad ni Pangulong Marcos na isinusuka na. Suklam na tayo kay Pangulong Marcos dahil sa korupsyon. Ngunit hindi natin pwedeng tanggalin. Ngunit kapag nag-file ka naman ng impeachment, hindi tatanggapin, gagamitin nila yung control nila sa House para patayin yung impeachment. Hindi si Pangulong Marcos, yung impeachment complaint. Kaya yun po ang irony rito. Yung gusto ng mga taong bayan na lumayas na sa Malacanang, hindi natin mapalayas dahil kontrolado niya yung House. Yung malakas ang tiwala ng taong bayan, yun ang gusto nilang tanggalin. Opo. And attorney, pwede rin ba silang habulin sa korte kung halimbawa sumunod sila sa impeachment court tapos napatunayan na mali pala yung desisyon ng, if ever lang para napag-uusapan lang po, itong mga magbibigay ng records at susunod sa magiging utos? Or pwede nilang sabihin na, binigyan kami ng utos ng impeachment court Maaring sila ay makalusot sapagkat yun nga po, it is in obedience to a lawful order.
kung later on. Kaya nga po, iyan ang danger dyan. Ang problema po, fearless forecast. Baka payagan because the majority will now use its tyranny of numbers na alam naman nila na wala sa lugar. Hindi wala sa lugar yung Sampina, ha? Ngunit wala sa lugar yung scope, yung lawak ng Sampina. Can you imagine from 2007 up to the present hihingin mo? Bakit hindi lang yung 2022? Alam mo that it is an overbreadth, ha? Overreach. Sa constitutional government po ay hindi po ipinahihintulot yung tinatawag na roving commission o yung carte blanche. Parang blank check yan eh. Nabibigyan ka ng cheque, ikaw bahala maglagay kung magkanong amount. Pwede ba naman yun? Sinong papayag nun, di ba? So, yun po ang danger dyan. Bago makapag-rule ang Korte Suprema, katulad nung nangyari kay CJ Corona, ay tapos na ang impeachment trial. At na-impeach na po, na-convict na si CJ Corona. Yan ang danger dyan. And the fact na baka gamitin niyang sa propaganda value versus its value as evidence in arriving at the truth. Those are two different things eh. Propaganda at katotohanan. Ang prosekusyon, laging umaasa lamang sa propaganda sa trial by publicity. Opo, doon naman po sa lagi nating nababasa, naririnig, meron pa nga yung iba, attorney, countdown, day 7, hindi pa rin nagpapakita or hindi pa rin humaharap sa impeachment court si Vice President Sara Duterte. Dapat ba siya, pwede ba siyang humarap dyan? Obligado ba siyang humarap dyan? Attorney, ano bang paliwanag po ukol dyan? Ang sagot po dyan ay kung nais niya, pwede. Sapagkat she's entitled to defend herself, to confront the witnesses, to cross-examine the witnesses, either by herself, since abogado naman siya, or by counsel. Ngunit, hindi po siya obligado. Yung kay CJ Corona po, humarap na po si CJ nung last day na po ng trial at hindi po siya humarap bilang witness. Siya po ay humarap upang magbigay lamang ng statement. It was not a direct examination, so he was not subjected to cross-examination. At naghamon pa nga po siya. Naghamon siya, sige, sabi niya doon sa mga impeachment court senator judges at saka sa mga prosecutors, sige, lahat tayo. Ito, may form ako ng waiver. Lumagda tayong lahat ng waiver ng bank deposits. Ngunit walang ubagat. Pero since political nga at katulad ng sinabi ko, binunyag ni Senator Jinggoy Estrada na nagkasuhulan doon sa Corona impeachment trial, ay na-impeach po siya, na-convict siya. Opo. Dito naman po sa mga witness na marami pero biglang inatras. Sa regular na korte po, attorney, ano po bang possible na mga ibig sabihin nito? Kasi maraming mga haka-haka na kesyo doon sa mga unang witness, nagamit ng depensa ito, mas napabigat ng depensa ang kanilang mga argumento. Meron nagsasabi naman na hindi na daw kailangan, pero hindi ba pinaghandaan mo yan? Yung impeachment nito, galing pa ito sa Kamara hanggang umabot sa Senado. Pinaghandaan mo siguro kung bakit mo ilalatag siya bilang, ipapalista mo siya bilang mga magiging witness. Tapos, sa huli, i-aatras mo itong mga witness na ito. Anong basa mo dyan, attorney? Katulad, Boss Adbar, ng sinabi ko sa isang panayam sa ibang estasyon, lumalabas po na parang hindi alam ng prosekusyon ang kanilang ginagawa. Alam niyo po, nangyari din yan sa impeachment trial ni CJ Corona. Yun pong dami ng articles ng impeachment na inilatag po at itinransmit ng House sa Senado, may mga inatras din po sila, hindi lamang po witnesses, kundi mismong articles ng impeachment at kinagalitan nga po sila ni Senator Miriam Defensor Santiago at sinabing, hindi yata kayo handa sa pag-impeach eh. Parang ang ginagawa po nila is spray and pray na bato lang ng bato ng putik, titingnan kung anong didikit. Yun po ang nangyari rito. Kung ganyan ka at urong-sulong ka, very clear, hindi mo pinag-aralan ang inyong witnesses, hindi mo pinag-aralan yung flow ng presentation ng evidence. In other words, mahina ang iyong kaso. Opo. At napag-uusapan itong witness. No? Last week ay pinuna nga ng ilan sa mga senator judge
biglaang pahayag ng susunod na witness na si NBI Director Melvin Matibag, kasi bigla na lang out of nowhere nga sabi nila 2019 SEA Games ay iimbestigahan. Ito po ba sa tingin ninyo ay nataon lang or itinaon? Alam nyo po, apaka-suspicious po ng timing. Actually, marami pong ginawa ang ombudsman ng NBI na very suspicious ang timing. Yun na lang pagkakulong kay Senator Jinggoy Estrada. Yung pagkakulong kay Senator Marcoleta. The very day na nag-umpisa yung opening ng impeachment trial, doon may kukulong. Ngayon naman, tinatarget si Alan Peter Cayetano sapagkat nakikita po nila na very effective siya as a senator judge. Ay, huwag na nating sabihin kung ano yung kinakampihan niya, pero magaganda ang mga tanong niya bilang isang abogado. Ano? Ngayon po, natutuwa nga ako dyan sa SEA Games na yan sapagkat noong 2019 po, shortly after the SEA Games, yung grupo namin, yung Citizens Crime Watch, headed by our friend Diego Magpantay, ay nagdemanda po kami laban kay Secretary Vince Dizon para sa mga anomalya na tingin namin po ay mayroon doon sa SEA Games. Ibinibida po ng Malacanang na yung 2021 daw ay na-dismiss yan for insufficiency of evidence. Hindi po ibig sabihin niya na walang kasalanan si Secretary Dizon. Sapagkat ang nangyari lamang po dyan, nagkaroon ng pandemic, di ba? Alam naman nating lahat, ang mga tanggapan ng mga ahensya ng gobyerno ay yun ay mga sarado, mahirap kumilos. Yung mga volunteer namin hindi makakuha ng ebidensya, kaya hindi po kami nakapagsumiti. Ngunit hindi po nangangahulugan na yun ay tapos na. Kung iimbestigahan nila si Senator Alan Peter Cayetano, iimbestigahan din nila si Secretary Vince Dizon. Sapagkat hindi pa po tapos yun. Hindi pa final yun. Yan po ay isang technicality lamang ang pagka-dismiss po dun sa kasong yun. Lahat po imbestigahan. Opo, at ang duda nga nila ng ilan sa mga senator judge, baka sinadya ito para magkaroon ng chilling effect, lalo na during ngayong trial na ito, attorney. Sa korte po ba, pag may mga ganitong pangyayari na minsan natatarget yung mismong hukom, pwede po ba siyang makontempt dito? Ano bang proseso ukol dyan? Dapat po ay mayroong ganyang proseso. Alam niyo po, sa ordinaryong hukuman, let's say trial court, at kayo po ay pumunta sa media at nagdadaldal kayo tungkol sa merits of the case, that is a violation of the sub judice rule. At maari po kayong ma-cite in indirect contempt because kung yung mga sinasabi nyo tends to influence yung huwes, ay bawal po yan. Ganito rin ang ginagawa rito. May talagang not even so subtle yung mga threats against senator judges. At nakita nyo naman po, nauna na nga sina Senators Marcoleta at Jinggoy Estrada. So, ang parang sinasabi nito, pag hindi ka umayos, isusunod na kita. This cannot be good for the impeachment process. This could not be good for due process of law, for the requirement of an impartial tribunal, and this cannot be good for our democracy and our constitutional government. Opo. Doon naman po sa hiling na makadalo sa impeachment trial ang dalawang senador na nakapiit po ngayon, ano ang pananaw niyo po ukol dito, attorney? Para sa akin po, dapat payagan. Sapagkat may teknolohiya naman po tayo para po sila ay makapag-participate at sila po ay makapagtanong. And that is of course, not taking into account kung merong suspension of their duties. Pero yung suspension naman, hindi naman permanent yun. Alam niyo po kung bakit ko sinasabi ito. Sapagkat very clear po, at ito naman po ay sinusuportahan ng at least two authors of our Constitution, the late Joaquin Bernas at si former Associate Justice of the Supreme Court, Ascuna, na sinasabi nilang noong sila ay nagdedebate kung ilan talaga ang threshold ng boto para sa conviction, it is based on the number of all the members of the Senate. Ngayon po, si Senators Marcoleta at si Estrada ay bagamat sila po ay nakapiit, they're still members of the Senate. Hindi ka lang magiging miyembro ng Senado kung ikaw ay nag-resign
at na-disqualify at namatay, or kung susundin pa natin yung sa Avellino, baka special circumstance yun, hindi ka naman, you will not cease to be a member, pero baka special circumstance ay if you are outside of the jurisdiction of Philippine laws or the processes of the Senate itself. Wala naman po dito sa apat na pagkakataong ito ang nag-a-apply dito sa sitwasyon ng mga Senador Marcoleta at Estrada. Di ba minsan mayroon tayong nakikita, attorney, na nagagamit sa investigasyon sa Kamara, sa Senado, may mga committee hearing yan sila, na mga nakabilanggo sa mga piitan. Yung iba pa nga, naging convicted na, yung iba tuloy pa yung kaso, nagagamit yung kanilang mga testimonya. So, lalo na siguro kung siya ay nakaupo bilang senador pa. Yun nga po mismo, because you do not lose your privileges and prerogatives as a senator kung ikaw ay nakapiit. Unang-una, there is the constitutional presumption of innocence. Innocent until proven guilty. Innocente ka eh. Ang purpose lamang po ng pagkabilanggo kapag hindi pa tapos ang paglilitis at it is a capital offense ay maari ka kasing magtago. It is not to punish you. So all of the penalties, principal and accessory penalties such as permanent absolute disqualification, civil interdiction, etc., etc., hindi pa po applicable yan, hindi pa pwedeng gamitin yan. At we have to consider that hindi naman tayo ay nagpapa-VIP treatment. Kasi sa batas naman po, hindi naman po bawal na magkaroon ng ibang treatment sa ibang tao kung iba ang sitwasyon, di ba? Ito po, Senador, ito ay inihalal ng milyon-milyon nating mga kababayan para gampanan ang ilang mga katungkulin o katungkulan. At isa sa mga katungkulang ito ay umupo bilang Senator Judge kung mayroong impeachment trial. So, person who is presumed innocent should not be deprived of his or her privileges kung siya man ay nakapiit. Opo, dito tayo sa naging issue sa nakalipas na linggo at magiging issue pa bukas, no? Kasi witness po si NBI Director Matibag doon sa reklamong grave threat. Ano po ang basa niyo po dito, attorney? Marami pong mga nagdedebate. Paano naging grave threat yon? Ano yung kaibahan ng banta sa babala? Attorney, ano pong take ninyo? Lalo na doon sa mga napag-usapan at nalaman during sa investigasyon po ng NBI. Alam niyo po, yan nga po ang kinakataka ko. Sapagkat, katulad ng itinalakay ko po rin sa programa kong Yes, Yes, Yo, Topacio, pinilipit po nila yung term na condition present doon sa batas ng grave threats. Ang condition po na sinasaad sa batas ay ganito ha. Bigyan ko kayo ng example ng condition na considered grave threats. NPA ako. Sasabihin ko sa may-ari ng pabrika, magbigay ka ng revolutionary tax na 500,000. Kung hindi, susunugin ko bukas yung pabrika. Yun ang condition na word na ginagamit. That is the meaning of the word condition dun sa batas. Hindi yung kapag pinapatay nyo ko at namatay ako, ay kayo naman ay papatayin. Wala pong ganon. Hindi po pasok yun sa banga sa definisyon ng grave threats. Kaya yun po ang nagtataka ako. Yung sinasabi lang, may condition, may condition. Iba po yung kondisyon na kapag hindi mo ginawa, ito ang gagawin ko, whether legal or illegal. Ang tawag doon, extortion or blackmail. Ito po, iba po ito. At iba po ito, hindi po saklaw ito ng definition under the revised penal code ng grave threats. Opo, bago lang si partner Jade ha, nakikita na natin ang live na mga kaganapan dyan po sa plenaryo ng Senado po. Inaantay na lang natin, no? Sa nakalipas ng mga impeachment trial days ay impunto. Alas 2 ng hapon na mag-uumpisa yan. Kaya mamaya-maya, papasok din natin yung mga huling kaganapan dyan sa Senado. Partner Jade? Oo, attorney, itong pagpapatawag kay Melvin o NBI Director Melvin Matibag. At alam natin, medyo mainit yung alitan nila sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa tingin mo, magiging personalan ba itong magiging paghaharap nga ng dalawa bukas? I should hope not, sapagkat sa tingin ko naman po kay Senator Alan Peter Cayetano, siya ay isang mahinahon na kung nakita niyo yung video na pinoprovoke siya
nitong si Trillanes, di ba? Sabi niya, hindi kita papapormahin dito, hindi ka makakaporma sa akin, di ba? Very, very coolly sinabi niya. Bakit mo naman ako hindi papapormahin? senador din naman ako, hinalal din naman ako. At nakita niyo naman, napakamalumanay niya, napaka-diplomatic niya, at makadiyos itong taong ito. I don't believe yung sinasabi nila na pakitang tao. Kilala ko po siya kasing personal, nakakausap ko siya. Talagang cool siya. And dahil siya ay isang abogado at alam niya yung ramifications at yung consequences ng kanyang pagsumpa bilang isang senator judge na siya ay magiging isang mahistrado na patas, impartial, fair, and unprejudiced, sa aking paniniwala ay tutuparin niya yung kanyang sinumpaan. Opo. Papaano po ipinapakita nito mga senator judges ang kanilang impartiality, attorney? May ilan ba nakikita mo talagang may bias, political bias tungkol dito sa trial ng Vice Presidente? At to be fair, yung nakikita ko pa naman po, wala pa naman yung masyadong garapal na bias. In fact, with respect to some senators, judges, I'm pleasantly surprised na mukhang sila ay parehas talaga. But of course, as they say, the proof of the pudding is in the eating. Ito po ay 92 days itong trial na to. We are only on day 7. Kumbaga sa boxing na championship, 12 rounds po ito ay hindi pa tayo natatapos sa round 1 eh. So, titignan po natin kung in the final act ng pagboto at question pa nila sa mga darating na mga witnesses ay mananatili po ang kanilang fairness and impartiality. Opo. Balikan ko lang to si Senator Alan Peter Kay na kanina nabanggit po ninyo yung tungkol sa 2019 SEA Games na issue, suspicious. At ito nga, si Senator Panfilo Lacson, naghahanap na ng mga ebidensya testigo laban nga kay, para makulong. Matiyak na makulong daw. Itong si Senator Alan Peter Cayetano. Attorney. Alam niyo po, nagugulat po ako sa mga actuations ng mga senador ngayon eh. Hindi na po sila subtle, o hindi na po pino. Garapala na po eh. Alam niyo po, yung Senate, baka hindi alam ng mga ibang miyembro nito, ang Senate comes from the Latin word senex, old men, mga matatanda. Kasi sa ancient Rome po, ang mga nagiging senador ay yung mga may edad. Bakit? Because of the wisdom, experience, at yung equanimity. Hindi madaling, hindi mapusok. Ano? Itong senadong ito dapat they are supposed to be the so-called elder statesmen of our country. Sila yung magulo na parang mga bata Bakit masyado mo namang, di ba katulad nung sinabi ni Erwin Tulfo, kaya ba ginusto nyong ipalitan tong rules na ito kasi makukulong na yung iba sa inyo? Yung ba naman ay dapat sabihin, kwelyuhan ko, kahit sino pa siya. These are matters na pangsanggano po ito sa kanto nagbabarikan sa kanto. Yan yung mga salitang kalye na they have no place in an august chamber such as the Senate. At ano naman pong tingin ninyo na mismong Malacanang ay nagbibigay ng kanilang pahayag kontra nga dito kay Senator Judge Alan Peter Cayetano? Yan po ay maling-mali sapagkat kaya nga po ang ginawa ng ating saligang batas ay separate but equal. Ibig sabihin, wala kayong pakialamanan plus may checks and balances. Di ba, palaging sinasabi ng ating Pangulo, wala akong pakialam dyan sa impeachment, wala akong kinalaman dyan, hayaan ko ang Senado. Ngunit, bakit ngayon nakikialam sila? At yung unseen hand ng Malacanang, mangmang ka na lamang kung hindi ka maniniwala na walang kinalaman ang Malacanang sa lahat ng pangyayaring yan. Yung paghahabol kay Senator De La Rosa, yung pagpasok ng NBI, na sa ilalim ng executive yan yung pagpapalit ng liderato ng Senado, yung pagtigil ng Blue Ribbon Committee inquiry dun sa flood control scam. Lahat po yan, kitang-kita nyo ang kamay ng Malacanang. At kahit anong tanggi nila, ay siguro only the village idiot will believe them. Baka hindi pa nga Opo, attorney, may hamon din si Senator Alan Peter Cayetano sa gobyerno, sa administrasyong Marcos, na magkaroon ng kambal na investigasyon. Kung iimbestigahan siya doon sa SEA Games, iimbestigahan din, ipagpatuloy din yung flood control projects. Ang nangyayari po ngayon, mukhang mauna po siya sa iimbestigahan doon sa flood control dyan sa Taguig. Bagamat nilinaw po ng Senador Cayetano na wala pong ghost projects dyan sa Taguig.
Iyan po ang hypocrisy ng kasalukuyang gobyerno. Di ba no, nagyayabang sila. May makukulong sa lalong madaling panahon. Sinong nakulong? Si General Pocis, si Mike Defensor, si Senator Marcoleta, si Jinggoy. Ni isang congressman ba na nakulong? Wala. Yung mga district engineer, si Secretary Bonoan, ginawa lahat na state witnesses. Kitang-kita natin yung cover-up. Alam niyo po, kung mamarapatin niyo lang, mabilis lang naman. Kami pong CCW noon, nung inimbestigahan po namin yan, yung SEA Games, kami pong CCW, wala po kaming pakialam noon. Aminado ako'y pro Duterte, ngunit dalawa pong gabinete ni Pangulong Duterte, dinemanda namin nung panahon niya, si Secretary Ramon Lopez ng DTI at si Secretary Vince Dizon. Alam niyo po, kahit yang si Alan Peter Cayetano ay pro-Duterte, kung sa tingin po ng CCW, may kinalaman po siya doon, sinama po namin siya kay Secretary Dizon nung panahon yon. Pero wala po kaming nakita. But be that as it may, nakakatuwa nga po Tingnan natin kung kukunin yung hamon. Kasi ngayon pa lang, yung pagtawag sa 18 Marines, ang dami-daming kondisyon na ini-impose ni Senator Erwin Tulfo. Halatang halata mo naman na parang labas sa ilong yung kanyang sagot na iimbestigahan yung flood control scam.